Roger, sa oras na ito ay not passable pa rin ng EDSA at ilang kalsada sa paligid ng White Plains. Sa kasalukuyan ay bahagya ng nadaraanan ng mga sasakyan ng EDSA, partikular na dyan sa may bahagi ng White Plains Avenue matapos nga itong harangan ng mga tao at bus ng mga grupong nagsasagawa ng kilos protesta sa lugar. Daanan ng mga sasakyan sa ngayon. Mabagal din ang daloy ng mga bus mula Santolan hanggang Ortigas southbound. Ipinagutos na ni Transportation Secretary Giovanni Panoy Lopez ang mas pinaigting na pagtatalaga ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa lahat ng mga bus station. Samantala, tiniyak rin ng pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 na tuloy-tuloy rin ang biyahe ng mga tren. Kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila sapagkat manganganib ang kanilang buhay pati ng kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay yung mag-asamang Biskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na harapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang short statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ano po bang dahilan bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos
ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat po.